Mapagpalang araw po sa ating lahat. Dr. Rob Navalta, Integrative and Functional Medicine, also consultant ng Orthomolecular Medicine. Ngayon pong araw na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang tinatawag naming HOPE presentation, which stands for Hybrid Orthomolecular Protocol and Energetics. So this is a collaboration of 16 years of my experience sa integrative and functional medicine at ngayon po sa integrative oncology. So lilinawin ko po, ang inyong lingkod ay hindi isang oncologist, bagamat tayo po ay trained consultant namin from the International Society of Orthomolecular Medicine. Kami po ay tumutulong at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao upang sa gayon po ay ma-improve ang resulta ng pagpapagaling. Kasi naniniwala po tayo ngayon, base na rin po sa mga resulta ng mga gamutan, sadyang medyo dumadami po ang may sakit. At ang iniingatan po natin sa statistics po, number one pa rin ng cardiovascular disease, ang atake sa puso, pero mabilis na humahabol sa dami ng mga kaso. Ito pong cancer. Iba't ibang klaseng cancer. Breast cancer, prostate cancer sa lalaki, lung cancer, colon cancer, napakadami na rin, rectal cancer. Kaya po itong presentation na ito, ang isa lang po ang aking hiling at isa lang ang aking panalangin ng pagbigay po ng pag-asa. Bagamat hindi rin naman maganda talaga magbigay po ng mga false hopes or maling pag-asa. Pero hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ito pong collaboration ng aking pag-aaral, ng aking paggagamot sa nakaraang mga taon. So, ito pong hybrid orthomolecular protocol and energetics. We start muna po sa mga 10 surprising causes of cancer. Possible na hindi na rin kayo ma-surprise kasi po pangkaraniwan na rin po yan sa ating paligid at sa ating lifestyle. It's the everyday exposure, hidden risks. That's why we need to protect our future, especially our loved ones. Lalo na po yung mga kabataan. Dahil pabataan ang nagkaka-cancer ngayon. Kaya po, prevention ang pinakang simple, libre, disiplina upang hindi tayo humantong sa pagkakaroon ng cancer. At sabi nga po ng mga mentor namin sa Ortho Molecular Medicine, if you do not take care of yourself, you will suffer. Medyo mabigat na salita. Suffer in pain, in stress, sa gastos, napakalaking problema po yan. Hindi lang sa pasyente, kundi sa buong pamilya. At ito po ang mga causes of cancer. Alam na natin yung solusyon. I-improve lang po natin yung ating lifestyle. So number one po is sunlight deficiency. Very strong evidence na pagkulang tayo sa vitamin D, kulang tayo sa exposure sa sunlight. Lagi tayo sa loob ng bahay, dahil po wala namang masamang maglagay ng mga sunscreen, protection po yan. Pero hindi tayo nakakatanggap ng vitamin D, which is not a vitamin, by the way. Ito po ay isang hormone na napakadaming target sa ating katawan. From our skin, sa ating immune system, digestion, sa liver, sa kidney, sa brain, sa eyes. Kaya very important po, we have this exposure ng sunlight every day to improve our immunity. Number two po, yung mold or mga amag sa ating bahay. Yung mga hidden mold exposure can trigger inflammation, pamamaga, which can lead to problem po sa ating immune system, saka po toxic stress. Toxic po yan sa ating bituka, sa ating baga. Meron nga mga bukol sa baga na tinatawag na aspergilloma. So these are molds or toxicity or mga fungal infection. By the way, huwag kayong malilito. Iba yung bacteria, iba yung parasites, iba yung virus, iba po yung mold or fungal infection. Pero for sure, lahat ng depensa natin dyan is our immune system. Number three, ito na nga po yung bacteria and parasites. Harmful microbes, kalat sa ating hangin, sa tubig, sa ating paligid, it can weaken our defenses. Pag bumagsak po ang sundalo sa ating katawan, our immune system, natural po na magiging breeding ground po yan ng mga cancer cells. Number four is movement deficiency. Hindi tayo gumagalaw na maayos. Kailangan natin mag-exercise. So okay po yung mga nanay, gawaing bahay, that's very good.
Pero sometimes it's very important that you also enjoy what you're doing, kagaya ng Zumba, ng walking, ng pickleball, at gawin pong regular ito kasi ang magandang circulation, magde-detox din ng ating pawis, and eventually can improve our immune function. Number 5 po natin is darkness deficiency. So kanina, sunlight deficiency, ngayon darkness deficiency. Parang ang gulo naman yata, Dok, ano? Ang gusto ko pong sabihin dito, ang dami kasing artificial light. Gaya ngayon ng ginagamit ko po ngayon, gumagamit po ako ng ang tawag ito light sa pagbi-video. May effect po yan. Kasi dapat sa gabi po, natural laws of nature na ginawa ng Diyos, pag gabi dapat madilim. Kaya you need to simulate yung nature, ano po, yung pinakang pag sa gabi tulog tayo, madilim, sa umaga gising tayo maliwanag. Ayan, kaya napakahalaga po yung tulog din at yung circadian rhythm ng sunlight sa ng darkness. Number 6, eating burned food. Napakahilig po natin sa mga carcinogens na yan. Alam na natin na nagko-cause ng cancer because of the oxidative process na nangyayari at yung mga chemical na meron po dyan. Ang ginagawa pa natin, burn na yung food, inihaw na, tapos processed meat pa. So, yan po medyo mabigat, ano? Hotdog, hams, burger, tocino, longganisa, hindi masama, pero bawasan po ninyo if you would like to protect yourself and your family from having cancer. Number 7, very, very important. Ano po, kung tutuusin sa aking clinics for the past 16 years sa Laguna and Quezon Province, ito pong seed oils ang pinababawasan natin ng una sa mga pasyente kasi we love fried foods. Gustong gusto natin prito, fried rice, ito pong fried chicken, fried fish. Ang turon sa kalumpia ay fried din. So lahat po pina-fried na, pati ice cream nga may fried na rin. So itong seed oils na ito, magiging dahilan po ng inflammation, mamamaga yung ating mga ugat, yung ating mga cellula. It can also be a breeding ground for cancer cells. Number 8, drinking tap water. Bakit? Kasi po yung toxicity ng heavy metals. Talaga pong madudumi na yung mga tubo na hindi napapalitan minsan sa ating bahay, sa ating water supply. And mind you, even some, ano, hindi ko naman sinasabi, some of the water refilling stations, hindi sapat po yung paglilinis. Kaya po very important na tayo po ay nag-iingat pagdating dyan. Number 9, using toxic beauty products. Of course, ang mga guilty dito ang ating mga women, mga kababaihan. So hindi masama yan, pero please look for better alternative or more organic or more natural na mga compounds. There are brands, ano po, mga Filipino-made pa pong mga brands na ginagamit ng wife ko, from deodorant to shampoo, na mga cosmetics. Kasi po, very toxic po yan. Lipstick, may cadmium. These are hormone disruptors. Ibig sabihin po, ginugulo yung hormonal balance ng katawan. Estrogen, progesterone. So ano po magiging epekto nito? PCOS, polycystic ovarian syndrome, polycystic metabolic syndrome, bago na po ang tawag dyan, mga breast cancer, mga myoma, mga bukol, mga tumor, konektado po sa hormones yan. Kaya very important po, bawasan ang paggamit ng mga toxic beauty products. And number 10, using chemical hygiene products. Ganon din, yung everyday natin ginagamit from alcohol, meron po akong mga patients, medyo marami na rin po, babae, nagkaroon ng bukol sa baga, lung cancer, hindi naninigarilyo, at wala ding naninigarilyo sa bahay. Wala pong exposure ng mga toxins or usok sa bahay. Ang naging problema po, nagkikoloso sa CR. So yung ginagamit ng mga detergents, mga Zonrox na sumisingaw at everyday na exposure can lead to toxicity, which is also a culprit for cancer. So ano po pong hindi kasama dito? Kasama po yung mga microplastics. I believe microplastics sa ating mga lalagayan ng mga coffee, ng ating mga inumin, ng mga water, this can leach into our system sa ating liquid. Pag inom natin everyday ng microplastics, pwede pa rin po magdala ng mga cancer. At nakakalungkot na po kasi po dati ang ginagamit sa swero, mga bote or glass, ngayon po puro plastics na rin. At meron na rin mga pag-aaral na nagsasabi, pati yung mga tubo na dinadaanan ng swero, saka yung lalagyan ng swero, can also spread microplastics within our body. Kaya meron sa ating mga organs sa iba't bagay ng ating katawan. So, alam kong hindi na kayo na-surprise, pero hindi masamang i-review ko sa inyo ito kasi po this can be my ultimate goal
is prevention. Maingatan po you and your family members. You think of people who are suffering from diseases, ano? Your body is not at ease. Madalas kong ikwento po sa aking mga patients, face-to-face, online, na kung tutuusin, ayaw ko naman talagang aralin itong integrative oncology. So, iba po yung mga medical oncologists sa ating mga hospitals. They are your primary treatment specialists, surgeon, medical oncologist, OB oncologist, kung urologist or surgeon, radiologist, sila po ang una niyong lalapitan talaga. May po sa integrative oncology, we just support yung mga minsan kaligtaan pong aspeto ng pagpapagaling ng pasyente. For example, nutrition, for example, community or support. Syempre, we remind spirituality and prayer. So lahat po yan ay sinasama natin. So dahil ayaw ko nga po itong integrative oncology, one time, lala ko before the death of my father, nag-open po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Dad, naaawa ako sa mga cancer patients kasi naghihirap ang bulsa, ang kalooban, pila na mahaba sa mga government hospitals, bago makahingi ng GL or ng pambayad, katakot-takot na stress sa kanilang buhay. Naaawa ako. No? Alam niyo po, very important, talagang tumatak sa isip ko yung sinabi ng father ko sa akin. Hanggang ngayon, ano po, ay naging turning point ng aking medical career from prevention, anti-aging, yan namang ginagawa ko dati, towards integrative oncology. Sabi ng father ko, anak, hindi pwedeng maaawa ka lang, dapat may gagawin ka. Yan. So yan po yung naging dahilan bakit mas proactive ako na tulungan yung mas maraming tao sa abot ng aking nakakaya at kaalaman. At tayo po ay nag-aaral na rin ng husto pagdating po sa mga mentors at hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin kasi po nababago ang landscape ng medisina. Lagi ko pong sinasabi sa mga tao na nag-upgrade ang mga sakit. Nag-upgrade ang cancer cells, tinatawag ng cancer stem cells. Nag-upgrade yung mga viruses, nag-mutate yung mga yan. Nag-upgrade yung mga parasites, dumadami yung chemicals. Kaya po ang ating knowledge at wisdom dapat po nag-upgrade din. At ito po ibinabahagi natin from time to time sa ating social media platforms. At awa ng Diyos, ako po ay nagpapasalamat. Marami namang nanonood. Sabi ko nga, kung isa lang o dalawa yung manood, okay na sa akin yun. Masaya na ako doon. Basta may natutunan. At basta yung natutunan po ay gagamitin ng kaalaman para maging prevention ng kanilang family and kanilang loved ones. Kasi ayaw nga po natin nagkakasakit ng tao. Gastos, stressful, at damay-damay po sa buong pamilya. Okay, that's why I would like to share with you. Kaya hope po yung title ng ating presentation. It's Hybrid Orthomolecular Protocol with Energetics. I added energetics, hindi yan kasali po sa salita, pero para mas magandang pakinggan. Ano? Ngayon, ano ba itong hope or pag-asa nito? It's more than an emotion kasi alam natin emotion lang siya. It's a psychological resource associated with better coping, adaptation, resilience, and quality of life in people living with cancer. Malaki po ang diferensya, pagkakaiba, advantage ng isang taong may cancer kung mataas po yung kanyang pag-asa, hope, lalo na yung kanyang pananampalataya. Of course, hope is not a cure for cancer. Pero we are promoting this because it can positively influence how patients adapt to diagnosis and treatment. Kasi alam niyo po, hindi pwedeng magsabay ang dalawang emosyon sa ating isipan. Isang positive, isang negative, hindi pwedeng magsabay. For example, na-diagnose kayo ng cancer, tinapat kayo ng doktor, meron kayong stage 4 breast cancer. Of course, ang normal na reaction is to be scared, matakot, mag-worry, minsan denial. Pero kung sa stage na yan, unti-unti nating palalamangin itong hope or pag-asa, mangingibabaw po siya sa buhay ng isang pasyente may cancer. At kaakibat po ng hope ay yung pananampalataya, yung peace of mind, yung gratitude, pagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa kanyang family. At alam niyo po, magbibigay ito ng at least 5 advantage po, benepisyo sa isang pasyente. At una na nga po dito, it improves emotional well-being. Bilang integrative and functional medicine doctor, lagi kong sinasabi na
Hindi puwedeng paghiwalayin yung tatlong aspeto ng ating pagkatao, yung ating physical health, yung ating psychological, emotional health, at yung ating spiritual health. Pero 'pag nag-improve yung ating emotional well-being, it will reduce the feelings of anxiety, balisa, depression, and despair. Of course, pinagdadaanan po 'yan ng pasyenteng may cancer. Wala naman akong nakitang pasyente na may cancer, pagkasabi sa kanila ng diagnosis, eh, nag-celebrate at nagsaya. Wala namang gano'n ano. Kayo po ba, may nakita ba kayong taong gano'n na, "Uy, may cancer ka, stage 4. Oh, let's celebrate, mag-fiesta tayo." Wala pong gano'n ano. The initial is anxiety, depression, despair. Kaya lang kung mangingibabaw itong pag-asa, yung hope, unti-unti po mag-i-improve yung well-being ng pasyente. It will promote optimism, very important. Positive thinking, positive feeling. Uunahan ko na po kayo, hindi puwedeng positive thinking lang, dapat may positive feeling lagi. It will improve emotional resilience during the treatment. Kasi po ang dami-daming tao po na takot sa chemotherapy. I understand, magastos, sakit, maraming nararamdaman, nakakalbo, I understand. Kaya lang kung iba-bundle natin at sasamahan natin ng pag-asa na ang resulta ng chemotherapy na ito o anumang treatment na napili ng pasyente ay maganda, advance yung ating pasasalamat, advance yung ating pananampalataya, mas magiging maganda po ang kalalabasan ng gamutan. Kaya lang yun nga kasi naintindihan ko sa Philippine setting, stressful magpagamot, napakamahal magpagamot, iniisip kasama financially, I understand. Financially po nag-iisip tayo, saan kukunin ang 200,000, 90,000 para sa immunotherapy ko? Saan kukunin yung aking mga pagpapagamot? Kaya lang sa panahon ng krisis, ng mga negatibong emosyon, puwedeng lumitaw pa rin po itong mga positibong emosyon sa ating buhay. It can help patients find meaning and purpose despite challenges. Possible po 'yun ano, puwede kang maging kalmado at relax at payapa ang isip mo sa gitna ng unos. Puwede kang maging masaya, excited, puno ng pag-asa, kahit hindi pa nangyayaring pagpapagaling. Kasi po isa 'yan sa ating katangian na lagi kong sinasabi sa mga pasyente. Simula pagkabata, napansin niyo po ba, bata pa tayo, malayo pa yung birthday natin saka yung mga Pasko, yung mga Christmas or New Year or family reunion, excited na tayo. Ibig sabihin ngayon pa lang excited na tayo, we can advance the emotion. Kaya lang sabi ko kanina hindi puwedeng sabay yung positive and negative. Madalas sa atin ang nagiging advance na emotion is yung takot, yung nerbiyos, yung baka ma-ospital, paano yung aking pamilya, yung mawala na. So, yan po ay realidad ng buhay pero mag-iisip ka na rin lang, why not piliin mo yung pag-asa, piliin mo yung positive thoughts saka emotions. Number two, it enhances quality of life. It encourages patients to stay socially engaged. Kaya natutuwa po ako merong ngayong samahan po ng mga breast cancer patients dito po sa parting Lucena City ng aking mga pasyente. They call it the breast friends. So meron po silang socially engagement. They sympathize, they empathize. Meron silang mga kumare doon, bagamat nakalungkot, unti-unting nangangawala dahil po sa mga complication na rin ng sakit. It improves overall satisfaction. It supports better psychological and spiritual well-being. Kasi po, ito yung pwedeng i-optimize ng pasyente. Yung kanyang psychological, emotional health at yung kanyang spiritual health. Kasi ito po yung maghihila, ito po yung maglaahon ng physical na kalusugan ng isang pasyente. Ayan. So, it's all interconnected. Number three, it encourages better treatment adherence. Hopeful patients are more likely to attend medical appointments, hindi yung liban-liban na mga schedule, complete chemotherapy or radiation schedules, also follow medication and lifestyle recommendations. Although I understand, isa sa dahilan po bakit naguguluhan ang pasyente kasi ang dami nga namang information online, ChatGPT, AI, vlogger, YouTube, so magkakaiba. Isa lang po ang paalaala ko, iba-ibang pasyente, iba-iba talaga yung customized na bagay na treatment sa kanya. Kaya number one, you need to pray for it. Ano ba yung bagay sa aking gamutan? You need to study, pag-aralan niyo po ano yung ebidensya, ano makakatulong sa akin.
At saan ako mapapabuti? Alam niyo po, built-in sa atin yung nakakaramdam tayo ng stimuli or stimulus. If we feel, ano po, kung pakiramdam natin, pinag-pray natin, itong treatment na ito, hindi ako komportable, baka ako mapahamak, baka ako masaktan at magkamali, pwedeng ipagpaliban, ano po, hindi ura-urada, hindi kailangan magmadali, pwedeng ipagdasal. Pero kung isang gamutan, medyo payapa ang isip niyo, you feel safe, you feel peace, at hopeful or excited, you go to that stimuli. That's built-in po sa atin. Ano? Papakinggan lang natin from time to time. Kasi nga sa dami ng gumugulo sa isip natin, eh, ayun, nahihirapan po tayo mag-decide. Number four, it strengthens coping skills, helps patients manage uncertainty and fear, encourages problem solving instead of helplessness. It also improves resilience during disease progression to setbacks. So, self-explanatory, no? Nakapag-adapt. Pag nakapag-adapt ang isang tao na may cancer, chances are, mas mabilis siyang gagaling. Mas mataas yung chances niyang gumaling. And number five, it may benefit physical health through stress reduction. So very, very important. Chronic stress can negatively affect sleep. Di ba? Pag stress tayo, dami nating iniisip, bayarin, bills, due date, hindi makatulog sa gabi. Kaya lang yung tulog na yun, very, very important sa pagpapagaling. Kapag kulang ka sa tulog, of course, bagsak yung immune system mo. Yung more than kalahati. Kapag fatigue ka, lagi kang pagod, low energy, wala kang energy para makarecover, walang energy ang iyong immune system, malolobat ka, natatalo ka sa laban, sa gera ng iyong immune system against the cancer cells. Perception and immune function. Yung pain perception, may studies po tungkol dyan. Ano? Yung tao, maganda yung tulog, kompleto sa tulog, lesser yung pain, lesser yung anxiety, at mas malakas yung immune system. Hope can reduce perceived stress, promote healthier behaviors, and improve sleep and recovery. Kasi nga, bago ka matulog, puno ka ng pag-asa, puno ka ng kapayapaan ng isipan, ng pananampalataya, puno ka ng advance na pasalamat sa Diyos, natural po mas magiging maganda ang resulta ng inyong pagpapagaling. So what's the key message? Hope does not change the diagnosis. Stage 4 cancer pa rin yan. Stage 4 pa rin na breast, colon, kung anong cancer yan. May tumor ka pa rin sa utak. Pero it can change how a person lives with it. Paano siya mabuhay kasama itong sakit na ito, puno ng pag-asa na mag-advance yung isip na darating po yung pagpapagaling. So why do I choose the um screen name bang tawag dito na po na Robert talaga po yung pangalan ko. Hindi Roberto ha. Robert, no. Because I love the three letters which stands for resilience, strength to rise, adapt, and keep going. Optimism, gusto nating positive lagi. Hope for a brighter tomorrow. At saka yung bliss, ano? Yung peace, gratitude, kapayapaan isipan, or this inner joy na meron tayo. Again, ano po, hindi imposible na kahit may cancer kayo, marami kayong problema financially, may tao pa kayong hindi napapatawad, may stress in your relationships, it's very possible to have peace of mind, to be happier, and to be more hopeful. Ano? Mas magkaroon ng mas maraming pag-asa. As I end this slide about hope, gusto ko po lang paalala sa inyo, basta wag lang mawawalan ng pag-asa. Huwag mawawalan ng hope. Ano? Kasi po naniniwala ko ang ating Panginoon can multiply your hope. Kung halimbawa po ang pag-asa ninyo is 10% na lang, at times 50 ni Lord yan. Of course, 50% yan. Ano? Kung hindi ako nagkakamali sa mathematics ko. Pero ganito po yan. Kung ang iyong pag-asa ay 0%, kahit i-times 100 yan ni Lord, 0 pa rin po yan. Kaya itong katiting ng pag-asa, you expect na dadagdagan unti-unti, pataas, dadami, hanggang makuha po natin ang gusto nating pagpapagaling. Okay? So hopefully, may natutunan kayo di sa slide na ito. Don't worry, mahaba pa po itong talakayan natin kasi kaya ko po ito ginawa. Gusto kong ikwento lahat ng ito, kaya lang limitado yung ating oras. Pero habang naghihintay po kayo sa turn ninyo para ma-check up ko face to face, I decided to do this video para kahit papano po hindi kayo mainip. So don't worry, maraming speaker po nagsasalita. Nonoorin niyo po itong mga video na ito at sana may natutunan kayo. Bago po tayo mag-proceed, okay lang ba? Ikikuhit niyo yung tao sa inyong kalapit. Sabihin niyo po sa kanya, may pag-asa pa. Doon sa kaliwa naman, sa kaliwa yung seatmate, sabihin niyo po sa kanya,
Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Gawin niyo ha, gawin niyo kahit po wala ako sa harap ninyo. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Okay, salamat po sa inyong pakikipag-participate. Okay. Kailangan ko pong pagainin yung ating diskusyon kasi po itong mga susunod medyo malalim na. Pero iisa yung aking intention bakit ko po pinakita ito. Ito po yung isa sa basehan ng aming gamutan sa International Society of Orthomolecular Medicine. By the way, there's the Philippine Society of Orthomolecular Medicine na kung saan ko po ay kabilang din. Sa pamumuno po ni Dr. Homer Lim. So, pwede kayo magkaroon ng copy nito if i-forward ko po sa inyo. Lagi ko siyang pinapakita sa mga pasyente. Pero noong June 2024 pa po, nag-collaborate po yung mahuhusay, brightest, experience, um, positive na doctors para gumawa po nitong protocol nito. So, what's the protocol? Ito na nga po yun, hybrid orthomolecular protocol. Ang ginawa ko lang, dinagyan ko ng energetics. Ano? Kasi we need energy to heal, we need energy to improve our well-being. So sino po ang mga nagsulat? Ayan na po, sina Dr. William Mackis, kilala niyo po yung Canadian doctor na yan, 9,000 plus na mga stage 4 cancer ang kanya napagaling using the combination and the protocol. Si Dr. Paul Marik, lagi ko pong sinusundan yung kanyang mga protocols, um, very bright ano po, and humble doctor. So, nandiyan din po si na Dr. Thomas Levy, pina-follow ko po yan. Si Dr. Michael Gonzalez. Pero alam niyo po, may kababayan tayo dyan na napakagaling na doktor. No? Yan po ang personal kong mentor. Yan po si Dr. Homer Lim. Chinese yung apelyido niya, pero he's a Filipino. And siya po yung pinakang president, mentor namin, mga doctors dito po sa Philippines. Ano? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 100 or 200 plus na po kaming doctors sa orthomolecular medicine. By the way, ang orthomolecular po, hindi yung sa buto. Ano? Although ang ortho means same, kami po yung same molecules, same right amount of drugs, right amount of molecules or supplements to heal people. So combination pa rin po siya. Sabi ng ibang doctors, may pagka-alternative pero we use proven evidence-based na gamutan. So ang gusto pong gawin ng mga doctors ito, patayin yung cancer stem cells. Bakit? Yan kasi po yung pinag-ugatan ng problema. Yan yung pinakang nanay, pinakang reyna. At yan din yung dahilan bakit pabalik-balik yung cancer. Nakakalungkot, marami na po akong pasyente, 2 years na nagkikimo, hindi pa rin gumagaling. 3 years na nagkikimo, nandun pa rin yung malaking bukol dito. Nagdagdag pa ng 10 sessions ng radiotherapy, hindi pa rin gumagaling. Tinek po yung PET scan, nandun pa rin po at nagme-metastasize. Ano? Hindi ko sinasabing mali yung gamutan, tama po yung gamutan, that's a standard treatment. Kaya lang, very, very possible, hindi po napapatay yung cancer stem cells. Yung pinakang reyna, pinakang nanay. At hulaan ninyo kung nasaan po yung cancer stem cells na yan. Most of the time, nasa bone marrow. Hindi lagi, pero most of the time, nasa bone marrow sa ating buto. Kaya madalas, hindi po siya pinapasok ng chemotherapy o ng ibang gamutan. That's why nagkakaroon po ng resistance sa mga treatment protocols. So yan ang dahilan bakit ginawa po yung protocol na yan. I-round down ko sa inyo saglit, anong laman ng protocol. Number one is intravenous vitamin C. Hindi po oral ha, intravenous. Although hindi ko yan masyadong magawa sa mga clinics kasi sa dami ng pasyente, I don't have the facility. Pero there are lots and lots of clinics na merong intravenous vitamin C, IV vitamin C. Kasi hindi po ninyo kayang uminom ng 1.5 grams per kilogram per day. Hindi natin kaya yun, ano. At saka hindi yan papasok sa ating dugo ng lahat pag oral vitamin C. So, you need to put it into IV, intravenous. Pero pwede pa rin kayo mag-take ng oral vitamin C supplements ng around 4 to 5 grams per day. That's around 8 to 10 capsules per day. Number two is oral vitamin D. So sabi po dito, 50,000 international units per day for patients with blood levels. Kasi tinetest po yan, yung vitamin D levels. Pwedeng 3 times a week, pero samahan niyo po syempre ng sunlight, which is the number one source ng vitamin D. Number three is zinc. Kasama po yan. 3 milligram per kilogram. Don't worry, kami po nagko-compute. Hindi ako ganun kagaling sa math, pero madali lang pong compute yun. Ano? At dyan po papasok yung sikat, controversial na medicine, that's ivermectin. Ang ivermectin po, naging sikat nung panahon ng 1980s, pampurga. Hanggang ngayon, ginagamit po pampurga sa maraming bansa.
sa timang panig ng mundo. So meron pong low grade, intermediate, saka high grade. Usually, I start with intermediate grade, which is 1 milligram per kilogram. Bakit? Mas madali pong computein. So kung 50 kilos kayo, you need 50 milligram per day ng ivermectin. 15 milligram po ang ating preparation, so we divide it to 50 divided by 3, 15, so around tatlo. Ano po? We start with 3, okay na po yun. Pero kung high grade, dinodoble po natin yan ng hanggang 2 milligram per kilogram per day. So, sabi dito, all these doses have been established as tolerable for humans. At ang binibigay po namin, dahil doktor kami ng tao, ay yung ivermectin na pang tao. Although marami din pong gumagamit ng mga paste, mga pangkabayo, doesn't matter, ano po, hindi lang talaga namin binibigay yan sa dahilan ng meron namang human grade na ivermectin. Ano ang pangkaraniwang side effects? Usually po, ang mga pasyente ay dumadalas yung pagdumi. Kasi nga pampurga, may lumabas na bulate. That's why we give sometimes yung binder. Minsan po, inaantok. Kasi po, ang digestive tract may malalim na koneksyon sa ating utak. Pag nag-overdose, ano po? Usually po, minsan parang nagblur yung vision. Ayan. So, depende po sa pasyente yan. Ang ginagawa namin, binabawasan po namin yung dosage. Kung 3 times a day, we do it 2 times a day or once a day. And we need to monitor po every month, every 2 months, yung liver enzymes, SGPT, SGOT, para po mabantayan po. Dahil po isa sa side effect talaga ng ivermectin ay sa liver. Kung mali po ang computation. Ayan. Pero madali naman kasi mag-compute. Marami kasing factors din. Malay mo, may bukol pala sa atay or talagang mahina yung atay ng pasyente. We need to adjust the dose from intermediate, gawin pong low grade siya. Ganun lang naman po at ipagkatiwala nyo sa amin po yung ah, pag-combine ng mga medications, pero you have the right to ask, magtanong po sa amin kung anong pong pinakamagandang gawin. We also combine dalawa, ano po, benzimidazoles. So grupo po ng gamot yan at ang sikat po dyan is your mebendazole and fenbendazole. Kasama din po dyan yung albendazole. Mebendazole, kung di nagkakamali, is your Combantrin or Antiox. Albendazole yata po yung Combantrin. So pwede na natin check na lang sa Google. Dati na po itong gamot din at yung kanyang safety profile sa maraming pasyente ay nandyan naman po. At compare po sa mebendazole, mas safe po siya compared sa ivermectin. Pero kung kinambine siya, mas effective. At ang latest po naming treatment sa mas mga advanced na cancer is the combination of ivermectin, mebendazole, and fenbendazole. The triple therapy na tinatawag. Sabi na iba 3-in-1. Kaya lang coffee kasi yung 3-in-1 eh. Kaya ginagamit po namin triple therapy. And very, very important po, all cancer grades should be in ketogenic diet o yung tinatawag na ketogenic metabolic therapy. Yan. So ano pong ibig sabihin yan? Low in carbohydrates, mababa yung carbohydrates. Kanin, pansit, tinapay, tamis na prutas, bawasan po yan. High in healthy fats, kagaya ng avocado, virgin coconut oil, olive oil, yan, fish oil, at saka po medyo high in protein na healthy protein din po siya. So okay po ang eggs, okay po ang chicken, basta ito po ay native. Kapag fish po, okay na okay, basta wag siyang farmed, wag siya yung pinakakain ng mga feeds. Ano? Kasi we do not want toxicity sa pagpapagaling. Okay, that's the protocol and yes, may have the copy. Hindi po nabanggit yan sa pandahuli, the summary, kasama po ang breathing exercise, hyperbaric oxygen therapy, physical exercise, at saka yung fasting. Ano? You start with fasting with a 16 hours window period. Breakfast po kayo ng hapunan ng 6 p.m., mag-dinner kayo ng baliktad. Dinner kayo ng 6 p.m., breakfast po kayo ng 10 a.m. Kung nagugutom kayo, you drink green tea, you drink turmeric tea, basta wala po munang solid food. Ano? Pwede ang tubig, pwede ang gamot, pwede ang supplements. Problem. Okay, so nakakasabay pa po ba sa ating protocol? Hindi kailangan i-memorize lahat po ng mga nabanggit ko. Pinakikita ko siya kasi po, para magkaroon kayo ng pakiramdam at kumpiyansa at paniniwala na ang inyong gamutan o yung pinaprescribe ko pong protocol ay may basihan. Okay? Hindi ko po naisipan lang yan or grinag ko lang o shinare ko lang o para lang maraming views. Hindi po siya ganun. Ano?
Meron siyang basehan at ito po ay ibinabahagi namin sa mga tao. At yan naman po ay pwede nyo ring i-Google, makikita nyo po yung paper na yan. Kasi po may access tayo sa information nowadays. Okay, this is the Philippine Society of Orthomolecular Medicine. Last June 24 lang po ito at nag-update kami ng protocol. So nakikita niyo po ako, medyo mahihayin ako, nandun ako sa likod. At ito po yung aming mentor, si Dr. Homer Lim. Mga specialist po yung aking mga kasama at meron po diyang oncologist. Hindi ko na lang babanggitin pero babae siya. Sikat na oncologist po sa St. Luke's. Naging part ng aming team because alam niyo po, kinausap ko siya kasi seatmate ko po yan one time. Sabi ko kay doktor, Doktor, bakit ka nag-join ng Philippine Society of Orthomolecular Medicine? Ang medyo hindi good news, sabi po niya, Dok, dumadami yung pumapalyang chemo. Yung mga protocol ng chemo, sa panahon ngayon, ano po, hindi po dati, sa panahon ngayon, mukhang pumapalya. At meron na rin pong ilang mga answers na sinasabi ng mga consultants namin, bukod sa toxicity, sa stress, lumalabas po, very, very possible may connection. Ito po mga COVID vaccines. Ano? So don't get me wrong, malaking tulong po yan para mawala yung pandemic. Pero hindi ganun kadami ang cases ng cancer before the pandemic hanggang ngayon. Anyways, ano po, hindi man natin masyadong maunawaan yung mga bagay na yan, kung COVID ba yung naging dahilan ng cancer, or vaccine ba, or stress ba, it all boils down to our immune system, sa ating immunity. Very, very important po na lakas yung ating mga sundalo sa ating katawan. So marami po kaming doctors, hindi niyo sila masyadong napapanood. Mayroon po mga dalawa na naging classmate kami sa refresher course sa workshop na isang Indian doctor, mukhang kita naman niyo yung nasa gitna, at saka po isang Malaysian. So, ayan, ano, these are trusted doctors na nagtuturoan kami from time to time, and we also learn from each other at we serve people. Medyo mahihiyain lang po yung ilang mga kasamahan ko diyan kaya ayaw nilang mag-social media or baka natatakot silang ma-bash, ano. Ako kasi doesn't matter, 'no. Okey lang na ma-bash sa akin, kilala ko naman yung sarili ko. Pangalawa, malinaw naman po yung aking intention na tumulong sa tao, 'yan. Pero yung ilan po diyan nagba-vlog na rin, hopefully po, kilala niyo rin, supportahan niyo rin po sila. Okay, dito na po tayo. Why traditional therapies don't work? Hindi galing po sa akin 'to, ha, galing po ito sa aming protocol. Um Hindi lahat. Some chemotherapy, radiation, surgery are excellent, ano, maganda po yung mga results nila. Pero bakit may mga hindi nagwo-work? Number one, meron po kasing tumor microenvironment. Hindi po na-address yung nasa paligid ng tumor, which is very, very acidic, ano po. Kasi po yung mismong loob ng tumor, siya po ay slightly alkaline. Pero yung tumor microenvironment, nandun po yung mga ugat, yung mga immune system natin, kumbaga naggegera sa paligid po ng tumor. Very, very acidic. That's why some therapies don't work. Although yung protocol na pinakita ko po sa inyo, it can help improve the tumor microenvironment. Secondly, itong cancer stem cells, ano po, tutusin niya po yung pinakamahalaga. Cancer is a systemic disease. Lagi ko pong binabanggit yan. It's interconnected sa immune system, sa target organs, sa nervous system, sa blood circulation, sa digestion and everything. Meron pong tinatawag na tumor heterogeneity. Hindi ko masyadong discuss kasi genetic po siya. Pero ang cancer stem cells can shift from metabolic plasticity at may iba-iba pong hindi pare-pareho sa madaling salita ang mga tumors. Halimbawa, breast cancer, di ba? Nagpapa HER2 test tayo, yung mga babae. Hormones po yun, ano po, mga markers. Diyan po nakikita kung saan mag-respond yung treatment. So iba-iba yung ano, kasi nga po yung cancer stem cells, para siyang chameleon, ano yung chameleon, hunyango. Kaya niya mag-adapt from time to time at very, ano po siya very metabolic plastic. Tatlo po ang usual na fuel ng cancer stem cells. Number one is glucose or sugar. Number two is fatty acids, ano po. Kaya po yung cholesterol konektado rin dyan. And number three, glutaminous protein. Kaya ang tanong diyan, ano na kakainin ko? Sukal, taba, at saka protina. We always start with the glucose part, ano. Kaya lang 'pag nag-shift 'yan, hindi nag improve yung treatment,
Meaning to say, yung cancer stem cells po, nag-shift siya sa either glutamine o kaya sa fatty acids. Alam ko po medyo technical for a while, kaya lang yan yung ma-appreciate po. Bakit po tayo nagbibigay ng ibang repurposed drugs? Bakit tayo nagbibigay ng ibang gamutan para ma-improve yung kabuuan ng pagpapagaling ng pasyente? Why is there a need for this modality? Ayan po, napakaraming relapse at metastasis. It's almost always deadly. At madalas po sa nakikita namin, stage 4 cancer kaagad. Late na agad yung diagnosis. May tinatawag po mga turbo cancers. Wala pong nararamdaman yung pasyente. Out of nowhere, 2 to 3 months, may bukol sa baga, kumalat kaagad sa buong katawan. Tapos ito po, cancer stem cells are not at rest. Hindi po nabibigyan ng pansin ng conventional therapies, chemo, radiation, immunotherapy, itong cancer stem cells. Kaya po na-invento at pinopromote namin ito pong ating Hope Protocol. Okay, I love this picture kasi pinagawa ko po siya sa AI. Out of my imagination, inutusan ko po yung AI na gumawa ng isang picture so that I can share with you ano po yung aking kaka-interpret sa nangyayari sa katawan ng isang pasyenteng may cancer. It's always a battle, ano po, giyera sa pagitan ng mga immune cells, mga sundalo sa dugo, at yung cancer cells plus the cancer stem cells. So ang kalaban talaga po diyan, yung cancer cells, yung mga anak-anak, yung mga tauhan, at ito pong cancer stem cells, yung pinakang reyna, na pag hindi po napatay yung reyna, nanganganak na naman yan, at babalik na naman yung cancer. Balik na naman kayo sa chemo, radiation, immunotherapy. Ang kakaiba din po sa cancer stem cells na yan, very tricky, kaya niyang mag-recruit ng immune system soldiers natin. May kakayanan siyang gano'n po. So, puwede niyang kunin kakampi yung kalaban niya. Kaya po talagang dapat nandiyan po yung focus ng giyera ng so ang kagandahan po sa ating mga immune warriors, meron siyang T-cells, meron pong macrophage, kumakain yan, mga cancer cells, natural killer cells, so mga sundalo sa dugo. Dendritic cells, meron po mga B cells, antibody. At ang gusto po natin, ito pong mga sundalo sa ating dugo, gusto natin marami siyang armas. So I'm reminded of the recent war ng Amerika saka ng Iran. Napansin niyo po ang daming armas, no? Merong drone, meron pong navy, merong missiles, may ground attack, may helicopter. Saka hindi po pwedeng atake ng atake lang. Meron pong post, merong pahinga, biglang banat na naman, this oras ng gabi. So ang gusto po natin, ipanalo po natin yung gera sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating mga immune system superheroes. Para silang Avengers, sina Superman, sina Aquaman, sina Captain America. At kasama po sa ating po mga sandata or allies ng ating immune system, ito na nga pong repurposed drugs, ivermectin, mebendazole, fenbendazole, kasama po ang metformin, babanggitin ko mamaya, kasama po ang atorvastatin, kasama po ang curcumin, active natural compound. So to boost immunity, you need to eat well, sleep well, manage stress, and stay active. Very simple, alam na natin po yung mga bagay na yan. So ayan ha, meron pong laban sa inyong katawan. Ngayon, dito po sa picture na ito, merong hindi napasama. Merong commander-in-chief, yung mga sundalo. Iyon na po yung ating brain, yung ating mind, yung ating nervous system. Simple lang pong paalaala, mas malakas yung mga sundalo sa ating katawan kung positibo ang ating iniisip, positibo yung ating emosyon, nararamdaman. Kasi po kung naging negative yung ating mind, ay understand ulit ako po, mahirap talaga magka-cancer. Kaya lang kung mamimili ka rin lang ng emosyon, yung positive na. Kung madalas positive, negative po yung mga emotions, manghihina po yung mga immune warriors natin, yung mga immune system superheroes natin. Possible mabawasan yung dami nila. Possible po matalo sila ng mga cancer cells at possible matalo po sila ng cancer stem cells ng reyna. So very, very important po, support our immune system superheroes with lifestyle, with positive mindset, positive feeling, at saka syempre yung ating faith, yung ating pananampalataya. So, na-enjoy niyo pa yung pictures, paki-picturean niyo po kasi po malaking bagay po yan na ma-imagine niyo everyday na sa loob ng ating katawan, true enough, totoo pong may mga ganyan na warriors sa ating katawan. Binigay sa atin po ni Lord yan, ano, para protektahan tayo from time to time.
This is a controversial slide. Ano po, nung una ko nakita ito na present ng aming consultant. Sabi po dito, chemotherapy is 2% effective. Ano? By the way, obsolete na po ito na real study. Totoong pag-aaral po ito noong 2004 pa. So, kaya lang, ito kasi yung alam nating treatment. Ito yung binibigyan natin ng pansin. Diyan tayo sumusugal. Walang masama. Yan pa rin po yung standard na therapy natin na ginagamit. Kaya lang, naniniwala po tayo, bumababa po yung percentage, especially ngayon, post-pandemic. May latest study po, noong 2000, meron kasing 551 cytotoxic chemotherapy drugs. Dumami na po yung mga gamot. 275 targeted drugs, 246 biologics. Pero ang hindi po maganda, lumalabas po sa improvement ng overall survival by new cancer therapies is just 2.4 to 3.4 months lang over the last 30 years. Ano pong ibig sabihin? Pwedeng humaba po ang buhay ng isang pasyenteng may cancer, 2 hanggang 3 buwan lang, pinakamatagal 4 na buwan, with this kind of therapy. Ano pong gusto kong sabihin? These are very, very expensive. No? Um, Siyempre, hindi naman chemotherapy lang ating asahan. May first po, surgery pa rin na immunotherapy. Pero lumalabas po sa mga latest studies na ito na we need to do something para ma-improve po at mapalakas po yung gamutan ng mga pasyente. Ito pa po isa pang controversial. Chemotherapy may facilitate cancer cell seeding and colonization at distant sites. Possible. Possible pong kumalat ang cancer cells with some forms of chemotherapy. So, uulitin ko, hindi lahat. Kaya lang meron. Very possible. Kaya huwag kayo magtataka at may nababalitaan din naman kayo na nag-chemotherapy na lalong lumala yung pasyente. So, it's a matter of understanding the treatment, may paliwanag ng gusto ng oncologist, maintindihan ng pasyente, pero higit sa lahat po ipagdasal. Again, ang rule, ang aking guidance na tinuturo sa inyo, if you feel na hindi kayo komportable, hindi kayo at peace, hindi kayo safe, hindi naman sa tatanggihan niyo yung treatment, kundi ipagpapaliban ninyo. Ayan. Kasi po, I learned from one patient. Hindi ko po siya pasyente, pero kinento ng isang pasyente. No? Ang pasyente pong ito ay stage 4 breast cancer. Ayaw niyang mag-chemotherapy kasi binayopsy niya. Nalaman naman po na stage 4 breast cancer talaga siya kasi kumakalat na sa lungs, saka sa buto. Ayaw ng pasyente, ayaw na ayaw. Ano po? Kaya lang ang nasunod po yung family, yung asawa, yung mga anak, kasi sila yung gagastos sa chemotherapy sa isang private hospital. Ang sad experience po, after the first chemotherapy, sa una pa lang po, namatay na yung pasyente. Naka-schedule po sila for 8 or 10 sessions ng chemotherapy. So nakita niyo po yung malaking burden sa family ng pagsisisi marahil ano po. Kasi nga po, ayaw ng may katawan. Nagre-resist siya for the longest time. Kaya we need to consider din yung mga bagay na ito. No? Pero if the oncologist can explain, ayos, ano po, maganda po yung connection, yung rapport, trusted po yung doktor, malamang sa malamang po ay mas mataas yung pag-asa, yung pinag-usapan natin kanina about hope, mataas po yung chance na magiging um, matagumpay ang gamutan, ang chemotherapy. So isa pa po mahalaga matutunan itong cancer, tagal ng book, ano, hindi ko pa rin nabasa lahat, pero si ito po noong 2013 pa, si Thomas Seyfried ay nagsulat po ng book, Cancer as a Metabolic Disease. Yan po yung basehan ng mga orthomolecular doctors. Kasi po, we are improving the metabolic profile ng mga pasyenteng may cancer, which is acidic, which is mataas yung sugar, bagsak yung immune system. Kasi pag nagbago po yung pH or yung acidity ng katawan natin, ng ating dugo, ano mangyayari sa ating immune system, immune warriors, tatama rin sila. They become lazy. So very important po na interconnected ang psychological, emotional, metabolic, immune system, circulation, and everything. So lagi ko pong sinasabi, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Everything is interconnected. So cancer as a metabolic disease, hindi ko na po i-discuss, pero may tinatawag na Warburg effect. It's aerobic glycolysis and fermentation, generating lactate.
Um, Biochemistry po ito. Hindi tayo gano'n kagaling dito. Pero pag puro sugar yung nasa katawan natin, it will immortalize the cancer cells, preventing apoptosis. Na gustong-gusto po ng cancer cells yung acidic at saka yung walang oxygen. Yan po yung effect ng aerobic, kaya po nagkakaroon ng metabolic plasticity. It result in massive glucose uptake and utilization, lalo nagiging aggressive yung cancer cells. Kaya part ng ating ginagawa is not just to kill the cancer cells, we starve it. Ano po, ating siyang ginugutom. Hindi yung tao ang ginugutom, kundi yung cancer cells. Kasi po, we can live with other metabolic fuel eh. So from glucose nga, we can live with healthy fats, ano po, o kaya some forms of protein. Kaya lang po, guided dapat po ng isang qualified doctor, nutritionist, or specialist. Again, ito po yung ating basihan ng HOPE, the Hybrid Orthomolecular Protocol, which is hindi ko inimbento, kundi collaboration po ng mga doctors sa iba't ibang bansa. So ano po ang mga dapat patutunan? Yung vitamin C, ano po? Vitamin C, also known as ascorbic acid. Nabanggit ko na po kanina, nakukuha din sa prutas at gulay. Malunggay natin, napakarami pong vitamin C. It's an antioxidant. It can improve the absorption of non-heme iron. Ano po? May tinatawag kasi kaming ferroptosis na kung saan itong chemical reaction sa ating katawan is very conducive sa apoptosis or pagkatunaw ng mga cancer cells. Kaya po, we need high dose vitamin C. It's water soluble, it's safe, ano po, at hindi totoong nagiging dahilan ng kidney stones. Ano po. Yun ang sabi sa amin mga consultant. Basta maraming water, at basta po hindi naman talaga may problema yung kidney. So kung okay naman yung creatinine, yung clearance ng pasyente, yung kanyang kidney profile, so no problem po ang vitamin C. So ito lang po yung ivermectin na binabanggit natin. Meron siyang mga anti-cancer potential. Pero ang paalala ko po, siya ay nasa studies pa rin lang. Under studies pa po. Laboratory studies, animal studies. Pero meron na pong mga human clinical studies na lumalabas. At very, very promising po ang ivermectin. It targets the cancer stem cells. Yan pong special dyan. It affects tumor energy metabolism. It's also an immune modulator, anti-inflammatory effects, kaya marami po tayong pasyente, lumiliit yung bukol, nababawasan yung pain. It can enhance effects of cancer therapies. Maganda siyang i-combine, ano po? Even sa chemotherapy, radiation therapy. It has broad spectrum anti-cancer mechanisms. It's anti-metastatic. That's very, very important. Ano po? Kasi kung meron man nakakatakot po sa cancer, yung maging metastatic siya. Yung from the breast, pumunta sa baga, pumunta sa utak. Yan po ang magiging dahilan ng ikamamatay ng pasyente. So very, very important po, anti-metastatic property po ng ivermectin. The clinical studies are underway. So sabi po ng mga mentors sa ibang bansa, hindi naman pagkakaabalahan aralin yung ivermectin na yan kung hindi siya qualified, ano po, as a repurposed drug. Hindi po ng repurposed drug, yun nga, gamot sa bulate, panahon ng COVID, sinubukan, effective din sa virus. Ngayon naman po, lumalabas po na nakakatulong sa mga cancer patients. So hindi po yan aaralin kung hindi siya candidate at wala siyang properties na talagang special. It's discovered by Japanese saka American doctor. Naging Nobel Prize winner po yung dalawang doctors yan because of ivermectin. Ang important caution, nabanggit ko na po, liver profile, kailangan ingatan. Pero may mga doctors po nagsasabi na gumagamit ng ivermectin. Minsan po, mas marami pang side effect ang paracetamol kumpara po sa ivermectin. Yun po lang lumalabas sa mga experience nila. It's an old drug, new purpose, it's science-driven. Hindi namin siya hina-hype, pero dahil nga po naghahanap ng solusyon ng maraming tao, they have high hopes, mataas yung kanilang pag-asa po sa ivermectin. Pero mind you, ano po, hindi siya cure-all. Paalaala lang po na hindi siya stand-alone therapy. We combine, ano po. Kasi marami po sa aking tatanong online, Dok, saan bibili ng ivermectin? Parang bumibili lang ng candy. So, I understand kasi po out of frustration, urgency. Kaya lang, ano po, it should be guided with protocol. May proseso po yan, may computation and everything. At yan po yung explain natin sa mga patients natin every day. Ayan, ito na po yung mebendazole.
yung ating Antiox. So, it's broad spectrum din. May mga recent studies po na between ivermectin, mebendazole, medyo lumalamang po yung cure rate, effect, gandang effect po ng mebendazole. So, ganda siya namang combination. It starves the energy sa mga parasites, ano, absorbing glucose. 1970s, it's effective, it's low cost, mura lang po siya. It's approved by included ng WHO as a model of essential medicines, mebendazole. Mas prefer ko po ang mebendazole kumpara sa fenbendazole kasi mas wide yung therapeutic range niya. Yung number 7 kasi sa right side ng inyong screen, um, the mebendazole can cross or traverse or tumatagos siya sa blood-brain barrier sa utak natin. Kaya po yung mga binibigyan kong pasyente na may mga glioblastoma, may tumoro sa utak, malaking tulong po yung mebendazole. Plus the combination of ivermectin, vitamin C, we also add curcumin, we also add immune boosters. Ano pa bang ina-add natin po? Metformin, ano po, part po ng ating protocol, banggitin ko mamaya. Common side effects po, dahil nga bituka, stomach pain, diarrhea, pero marami sa mga pasyente, they feel safe, okay naman ang kanilang pakiramdam. Minsan nga nagtataka yung mga patients, Dok, wala naman ako naramdaman sa mga binanggit mong side effect. Ay di sabi ko, praise the Lord, salamat sa Diyos. Kasi nga po, you do not, iba-ibang pasyente, iba-iba po yung experience. Iba-iba yung kinakain, iba-iba yung environment, iba-iba yung genes, iba-iba po yung mindset. Natural, iba-iba po yung resulta sa mga pasyente. Okay, this is very, very important. Ano po? Pero one thing for sure, ang ketogenic metabolic therapy for cancer patients is hindi po pwedeng yan lang ang susundin ninyo. Pero for a start, ito po yung highly recommended. Kasi po 'di ba nagshi-shift yung cancer stem cells from metabolism ng sugar, nagiging cholesterol, nagiging fatty acids, nagiging glutamine. Pero ito po yung magandang unahin kasi mas marami pa rin ano po, ang mga glycolytic or yung mga cancer na ang pagkain ay sugar. So generally, it's low carb, it's moderate protein, and high in healthy fats. So number one po dito, the goal is to maintain nutritional ketosis while providing adequate protein. Ketosis po yung status na ang ginagamit ng ating katawan ay healthy fats instead of sugar. The primary fuel are virgin coconut oil. Pwede po ang gata, o lang masyadong madami. Pwede po ang olive oil, definitely. Avocado oil. Butter, basta grass-fed. Olives, okay po yan. So, okay na okay po yan. Ibang ibang issue kung may mataas ang cholesterol, may sakit sa puso, may baradong ugat. Siyempre, malalay tayo pagdating po sa mga healthy fats. Number two po ay protein sources. Pwede po ang beef, ang pork, ang lamb, ang poultry, pero highly recommended are the organic ones. Yung wala pong turok, wala pong bakuna, walang growth factors, growth hormone. Yung organic, yung native po. Sa seafoods naman po, be sure na malinis. Kung isda man ay hindi siya farmed or hindi po siya pinapakain ng mga feeds. Kasi po ang mga salmon ay usually farm yan. Medyo may kamahalan po talaga yung mga organic na mga seafoods. Low carb vegetables, ano po? Ito po ang kainin niyo madami, kangkong, pechay, mustasa, lechugas, spinach, saluyot, superfood. At yan, mga nakasulat po dyan. Cruciferous vegetables, medyo mahal lang talaga ang broccoli, cauliflower, pero meron siyang sulforaphane para po malakas yung immune system din. At saka po other keto-friendly vegetables. So wag mong pare-pareho kasi ma-stress kayo sa pagkain kung pare-pareho lang kinakain niyo. Masarapin niyo pa rin po siya. Keto-friendly po ang avocado, ang mga sumusunod, kalamansi, saka syempre nuts. So in moderation, very important po na binabago-bago po niyo, sinacycle yung pagkain. At talagang you need to avoid sugars as much as possible. Grains, starchy root crops, ang kamote, hindi mo na nire-recommenda. High sugar fruits, kagaya po ng saging, ng pinya. So, wag muna kayo malilito. Sundin niyo muna po ito for 1 month. Then usually, after 1 month, nag-shift tayo sa either Mediterranean or plant-based. Basta wag pong pare-pareho kasi po, based po sa aming huling pag-aaral, yung mga nagmo-mono diet, halimbawa, ito lang. After 3
4 or 5 months, lumalaki na naman yung bukol, ano. Kasi nga po yung cancer stem cells nag-a-adapt. Siya po ay nagshi-shift ng metabolism. Hindi rin rekomenda po yung carnivore na puro karne, kasi po after 3, 6 months lalaki na ng bukol. But even plant-based po, yes. Although mataas yung success sa maraming pasyente with plant-based, kalaban lang talaga natin pesticides. At pag kinulang ng protina yung katawan, natural, mawawala yung muscle. Kailangan po yung mga muscle sa ating katawan para labanan po yung sakit. At isa sa fuel din talaga po ng ating immune system are the healthy proteins. So yan po yung metformin. Magtataka kayo, Dok, bakit may nareseta kayong metformin? Wala naman akong diabetes. Ano po? Binigay po natin yung metformin hindi dahil may diabetes kayo, kundi dahil dumadami yung kanyang mga pag-aaral, meron siyang anti-cancer properties. Kaya tinatawag po siyang repurposed drug. So ilan po sa mga maaring hindi natin maintindihan, it activates the AMPK pathway. Ano? Ang metformin po ay yung AMPK po is the key energy sensor that helps restore cellular energy balance and may inhibit cancer cell growth. So kaya niyang pigilan yung pagkalat, paglaki ng cancer cells. It inhibits mTOR signaling kasi po yung cancer stem cells, kinakausap niya yung may cell signaling, yung mga cancer cells para dumami sila. Pinipigilan po ng metformin. Kaya lumalabas another wonder drug. It's cheap, it's effective. It reduces cancer cell growth, it improves insulin resistance, it's anti-inflammatory, it may target cancer stem cells, it's anti-angiogenic, it enhances effects of cancer therapies, at saka, yan po yung mga benepisyo niya. Metformin is a promising, safe, and low-cost purpose and potential anti-cancer benefit supported by laboratory, animal, and human observational studies. Siyempre, kailangan pa po ng mas madaming pag-aaral. Pero we are starting to prescribe it. Yan po ang recommendation ng aming mga consultants. At kung hindi naman matolerate ang metformin, side effect kasi po niyan is pinupulikat, lactic acidosis. We recommend the herbal counterpart, which is berberine. Yan, meron na pong berberine sa Pilipinas. Kailangan nyo na pong kunin yung magandang brand. At available din naman po sa mga clinics namin po yan. Another very powerful na nutraceutical, kasi po si Dr. Paul Marik, nag-ranking siya based on AI. Ano pa yung mga ibang pwedeng ibigay para ma-improve po yung gamutan sa cancer. So lumalabas po, ivermectin is number 1, number 2 po is mebendazole, number 3 is fenbendazole. Nagulat po kami, yung pang-apat, curcumin. So hindi po siya turmeric, although alam natin yung curcumin, yun yung mabisang sangkap or active compound ng turmeric. So yan yung pinakang mabisa, ano. At bago ka makakuha ng curcumin, you need several kilograms po ng turmeric. Ini-extract po yan ng mga laboratory. It's used in Ayurveda, Indian medicine. It's antioxidant, anti-inflammatory. It involves anti-inflammatory effects. May special po dito sa isang special po dito sa curcumin is yan sa mga metabolic disorders, pero it's anti-angiogenesis. Ibig sabihin po, kinakat po niya yung blood supply ng mga bukol ng mga tumor cells. Pag nawala yung blood supply po sa paligid ng tumors, liliit, mag-shrink, mamamatay po yung cancer cells. So it's also apoptotic. Meron siyang mekanismo ng apoptosis. So yan po yung kagandahan sa curcumin. At syempre, nabanggit ko kanina yung fasting. You start with intermittent fasting. At very important po yung autophagy. Kakainin po ng ating immune warriors, immune cells, yung mga cancer cells. At magiging flexible ang ating metabolism. Kasi nga po, flexible din yung metabolism ng cancer stem cells, dapat po yung metabolismo natin po ay flexible din. Kaya laging makakatulong po ang fasting. Hindi po siya appropriate for everyone. Siyempre kung buntis, kung sobrang underweight or malnourished yung pasyente, hindi ko nire-recommenda. So magpa-guide po kayo either sa amin, kay Doc Kay, kay Coach Lian, sa mga professionals. So ginagamit yan ng different religions kasi po it's spiritual in nature, but it can also help our physical health. So magtataka kayo, Dok, ba't ang dami niyo namang reseta? 4 hanggang 5. Sa totoo lang po, ang protocol po sa repurposed drugs mas marami pa. Bilangin natin to: ivermectin, metformin, chloroquine, tatlo sa antimalarial, doxycycline, antibiotic, sulforapine, galing po sa
sa broccoli, atorvastatin or simvastatin, bina-block po niya yung cholesterol pathway. Fibrate, anti-triglycerides, mebendazole, fenbendazole, itraconazole, melatonin, 10. So, ang problema po, hindi lahat po kaya matolerate yan at hindi kayang bilhin sa dami ng gastos. Ano? That's why yung 3 to 4 kung prescription hanggang 5 is still moderate pa rin po yun. Pag nakita niyo po yung prescription ng mga kaklase ko, umabot ng 20. 20 oral, iba pa yung IV. Kasi po, tandaan ninyo, may gera sa loob ng katawan ninyo. Ano nga po ang mahalaga? Mahalaga po, malakas yung general, yung nagdidikta, which is your mind. Pangalawa po, dapat marami silang bala, marami silang armas or sandata. At yan po yung mga nakalistang lumalabas na effective ng mga armas ng ating katawan. Ano po ang target ng mga repurposed drugs? Glucose glycolytic inhibitor, kagaya ng metformin, berberine. DNA synthesis, autophagy, fat and lipid synthesis, signal transduction para hindi kumalat, transporter, mitosis, tumor microenvironment, amino acid and citric metabolites. Medyo technical po, hindi ko na masyadong ipaliwanag lahat. Pero hindi inimbento lang yung mga repurposed drugs para lang gamitin. Siya po ay sinaliksik, inaral, at tinignan po yung mga root causes. Fundamentally, yung mga pinag-ugatan ng problema. Okay? Malapit na po tayo matapos. Ano po, itong autonomic oncology is new. Bago siyang inisip. Nung chinek ko po sa AI, wala pang ganyang salita. Pero for the longest time kasi po, I'm targeting or helping people na improve yung tinatawag na autonomic nervous system or ANS. So, hindi po siya cancer therapy, pero ang autonomic oncologist is an educational platform. No? It's a study and application of how stress regulation, heart rate variability, ginamit nating machine, neuroimmune communication, sleep, emotions, breathing, and lifestyle interventions can influence cancer biology, inflammation, immunity, and recovery. So ano po ang sinusukat ng autonomic oncology? Stress regulation, heart rate variability. We have the max pulse and smart pulse test from Korea. Very accurate. It's 98 plus minus 2% yung accuracy niya. So within 96 to 100% yung accuracy. Kaya po kasi pag maayos yung tulog ng pasyente, positive yung kanyang emotions, of course you will agree, naniniwala po ba kayo, na mas mabilis yung pagpapagaling ng kanyang cancer cells. It influences cancer biology, inflammation, immunity, and recovery. That's why we also teach lifestyle interventions, gaya po ng mindfulness, meditation. Panoorin niyo po yung mga content ni Coach Lian. From time to time, nagpo-push up paano huminga ng malalim. At yan po yung pinakamahalagang payo namin. Ano po, huwag kakalimutang huminga. Sa biro lang po yun. Ano? Movement and exercise, nutrition and fueling, sunlight, connection, very important. You love other people, you have better relationships. Purpose and growth, and toxicity reduction. By optimizing the autonomic nervous system, kalimutan kong define, the autonomic nervous system is the part of the nervous system na nagko-control sa ating body kahit natutulog tayo. Kasi po automatic pa rin yung bituka, pagtibok ng puso, paghinga, automatic pa rin gumagana yung utak, automatic pa rin po tayo nagda-digest. So, it will optimize the autonomic nervous system and whole person biology. We create an internal environment that is less favorable to cancer progression and more supportive of healing and resilience. Okay? So yun po yung resulta niya. Stronger immunity, lower inflammation, enhanced recovery, improved resilience, better quality of life. So you can still have better quality of life kahit may cancer ka. Okay? Yan po yung tinuturo namin sa autonomic oncology. This is the result of one patient dito po sa ating clinic sa Cubao na po ako nagka-family, female po ito na may stage 4 breast cancer. At makikita po niyo yung overall score niya is 18 lang. Ang normal value po niyan, 50 pataas. So mamaya pag magpa-scan po kayo, gusto natin 50 pataas. Kung less than 50, huwag kayong mag-panic, huwag kayong matakot. Kasi stage yan. I will teach you paano po yung magpapataas. Pero most of the time, you need to optimize your sleep, your breathing, your nutrition, your mindset, your spirituality, and your purpose sa buhay. So pansinin nyo po sa lower part ng yung screen, yung kanyang physical, mental stress, nasa very bad. Ibig sabihin yung adaptation niya, yung kanyang
pakikibagay sa physical at mental stress ay sobrang baba at nalolobat po ang pasyenteng ito. So kung tatanungin kayo, conducive ba ito o maganda po yung magiging resulta ng pagpapagaling ng pasyente? Siyempre hindi. That's why we need to give the patient other protocols or treatment or tulong, advice or payo para ma-improve po yung numbers niya. Kaya numbers don't lie. You cannot improve what you do not measure. Kaya sinusukat po natin yung mga numbers na yan at hindi niyo po maitatanggi yan. Ano? Kahit sabihin yung okay kayo, na-test namin kayo, very accurate po yung test kung anong resulta ng inyong katawan. Kasi po yung tibok sa inyong daliri ay konektado sa puso, konektado sa utak. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. It's all interconnected. Kaya meron na ring built-in kasing artificial intelligence yung test. Kaya napansin niyo po may printed result po sa ilalim. Nandun na rin po yung mga advice. Ayan. So ito namang pasyenteng ito ay stage 4 um, lung cancer. Lalaki po ito eh. Stage 4 lung cancer naman siya. Ang kanyang overall score or adaptability is 60. Mataas. Ano po? Pansinin niyo yung kanyang physical stress, mental stress adaptation. It's nasa normal. Mahaba. Nasa lower side ng inyong screen. So, ibig sabihin po, mas conducive, mas boro sa pasyente na yung kanyang naturalesa. Ano po? Ang tawag ko kasi sa overall score na yan, naturalesa. Tawag ng mga Chinese doctors dyan, qi or vital force. Ang tawag pa ng iba dyan. Yan po yung overall resilience, which is connected sa iba't ibang numbers. Ano po? So again, cancer is a systematic disease. Sa right side ng yung screen, that's the autonomic nervous system. We maximize it kasi po involved po yan sa immune system, sa metabolism, sa chronic inflammation, sa hormones, sa circulating tumors, at saka sa ka-check sa o kaya po yung pag-lose weight ng pasyente. Pasensya na po kayo kung medyo technical kasi you expect it from a doctor pero I'm still doing my best ano po, maipaliwanag sa inyo sa abot na aking makakaya at mapasimplify po yung mga bagay na ito. Kaya lang, yung lamang kasi talaga po yung may kaalaman sa part ninyo para maunawaan niyo po lahat. Bakit po, para saan yung treatment? Bakit ganun ginagawa ni Doc? Bakit may mga modification? So yan po yung dahilan yan. Okay, isa pa pong very, very important ano. Um, kaya pa po ba niyo makinig sa panahong ito? So bago tayo mag-proceed, may I request, ano po, mag-stretch tayo ng kaunti. Stretch your body, taas niyo po yung kamay. Kung kaya niyo taas yung paa, okay lang. Tapos huminga kayo ng malalim. Inhale na malalim sa ilong, lalakihin tiyan. Labas sa bibig, lilit yung tiyan. Yan. Inhale na malalim sa ilong, lalakihin tiyan. Labas sa bibig, lilit yung tiyan. One more time. Inhale na malalim sa ilong, lalakihin tiyan. Labas sa bibig, lilit yung tiyan. Okay, very, very important po. I attended one seminar last February lang, 2026. Ang title po niyan dyan sa baba, no? 18th Asian Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Diseases Congress. Hindi kami congressman, pero congress po yung attend namin. Yan po sa Shangri-La Plaza noong 2026, February. Ang daming umattend na doctors, 300, 400 doctors. Marami pong Japanese, Australian. Alam niyo po, isang slide, isang lecture ang talagang tumatak sa isip ko. Pinicturean ko po yan, hindi ko na naipaalam doon sa doktor na nagpresenta lang. But anyways, maintindihan naman niya ako kasi camera ko naman yung ginamit. Ano po yung tinuturo doon sa picture na yun, sa right side yung screen? May malalim na koneksyon ang cardiovascular disease, sakit sa puso, number one na cause ng pagkamatay ng tao, at number two, cancer. Kasi nga po, we are testing atherosclerosis, mga bara sa ugat, ano po sa mga pasyente. Ang bukol kasi po, di ba may ugat din yan sa paligid. Pag may bara po yung mga ugat sa paligid ng bukol, hindi makakapasok yung oxygen. Alam natin, ang cancer cells, gustong-gusto niya mababa ang oxygen. Kaya nga makakatulong po yung oxygen therapy, hyperbaric oxygen therapy, ozone therapy. Isa pa po, kung barado yung mga ugat papunta dun sa bukol, hindi papasok yung gamot. Hindi papasok po yung chemo, yung ivermectin. Kaya very, very important po sa left side ng screen, cardiovascular, tunawin yung bara sa ugat, palambutin yung ugat, pagandahin yung daloy ng dugo, alisin yung mga pamamaga sa katawan, inflammation. Habang sa cancer po, binabawasan yung oxidative stress, chronic inflammation, at saka po itong tinatawag nilang clonal
hematopoiesis, ano po, which is connected po sa papadami po ng dugo, yung taas ng hemoglobin. Interconnected po yan. Kaya po lumalabas po sa ilang mga pag-aaral, sabi nila, tumutulong pa rin po yung mga statin drugs, simvastatin, atorvastatin. Basta okay po yung liver ng pasyente, okay po sa akin yan. At sa latest pong turo sa amin, last week lang, sinasabi po na mas effective kasi po si Dr. Lim, yung consultant namin, hindi siya fan ng statin drugs, ano, simvastatin at atorvastatin. Kaya lang may ebidensya kasi na kung may cancer na yung pasyente, may breast cancer, may prostate cancer, malaki po yung tulong ng statin drugs. Sa paanong paraan? Kasi nga po sa mekanismo ng shared risk factors ng cardiovascular disease at cancer cells. So ngayon po, maraming mga pag-aaral, maraming mga bagong kaalaman. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ito sa abot ng aking makakaya. At hari nawa po ay maging susi ito para mas mabawasan pa po yung mga pasyenteng may cancer. So the autonomic nervous system is a powerful regulator of immune system. Ito po, natutunan namin ng panahon ng COVID. Ano? Marami pong nagka-COVID na malala, mga long COVID na ospital. One thing na very important, yung fear or takot. Tinakot tayo sa TV, dumami yung test, may emergency na ambulansya, namamatay yung mga kapitbahay natin. Yes, delikado naman talaga yung COVID. Ano? Kaya lang, nagpalala nito yung fear. Yung fear na yan, tinamaan yung nervous system natin. Yung nervous system natin, may impact sa ating immune system, bumagsak ng husto, hindi tayo makatulog, puyat tayo. At yung hormones natin. Kaya may subject po kaming psycho, neuro, immuno, endocrinology. Interconnected po lahat yan. No? The autonomic nervous system dominates all the activity of life in our inner body, homeostasis. So paano po nasusukat yung autonomic nervous system? Doon sa test natin po kanina, yung mga numbers, itong 60, itong 18. Kaya gusto po nating tumaas yan. Yan po yung special kapag nagpupunta kayo sa clinic namin. Hindi dahil sa akin, hindi dahil magaganda yung staff ko ng nurse or mababait kami, hindi po yung test, ano, yung pong HRV, max pulse, and smart pulse test. Stress, autonomic nervous system, and immune system, all interconnected. Kapag stress ka, bagsak yung immune system mo. Pag bagsak yung immune system mo, anong sinabi ko po kanina? Yung mga opportunistang cancer stem cells at cancer cells, tatalunin yung ating immune system. We do not want that. Ano po? Ayaw natin mangyari yan. Okay? Autonomic dysfunction. Kaya wala naman taong hindi na-stress. Basta bawasan po ninyo. Problema, wala pong gamot sa stress. Pero I highly recommend, number one is prayer. Number two is peace of mind. Favorite ko pong reseta yung peace of mind. Wala lang nabibili sa Mercury. Pero that's inner peace. Ano, sabi ni Kung Fu Panda. Kasi I watch mga cartoons eh. Forgiveness is gamot sa stress. Rest, pahinga, tulog, breathing exercise, music therapy, pets or plants, community, friendships, lahat po yan gamot sa stress. Okay? Ayan, malapit na tayo matapos. Frequently asked questions. Ano po? So, ang ilan sa mga pangkaraniwan na sana naman wag nyo nang itanong sa akin mamaya pagka face-to-face na tayo ng consultation. Number one, ano yung mga side effects? Nabanggit ko na po kanina. Dahil magpupurga tayo, dadalas yung pagdumi, medyo antokin. Pinakamalala po, yung medyo mag-blur yung mata, that's temporary, 3 to 5 days. Pwede naman ibaba yung dosage. Or tumaas ng konti yung liver enzymes. So, ang ginagawa natin, pinapababa natin yung dosage or we add silymarin, ito pong mga liver protection ng mga herbs. Mebendazole, ganun din po. It's always ano. Pwede po bang sabay? Yes, pwedeng sabay. Bakit po may pahingang 2 days? That's the best practice. Yan yung napansin ng maraming doctors na gumagamit ito. Para po hindi magkaroon ng resistance yung cancer stem cells. Hindi niya makilala yung ivermectin at saka yung mebendazole. Gaano katagal yung gamutan? So this is a very, very hard question. Ano po? Maraming pasyente nag-improve within 2 to 4 weeks sa aking experience. Ano? Minsan yung iba 2 to 3 months. May mga matatagal na 6 months hanggang 8 months. So, ang sagot po, laging it depends. No? Depends sa immune system ng pasyente. It depends sa kanyang stress levels. It depends sa pagiging regular ng kanyang pag-inom ng gamot. It depends sa kung gaano ka-aggressive yung cancer niya.
It depends din sa genetics ng family. So, marami pong it depends sa buhay, ano. So, no doctor can tell you exactly kailan siya gagaling. Kasi puwedeng hindi, puwedeng gumaling. Sabi ko po sa inyo, I do not give false hopes, ano, hindi ako nagbibigay ng maling pag-asa. Iisa lang po yung puwede niyong asahan sa akin, ano, gawin ko lahat ng aking puwedeng makaya, yung abot ng aking makakaya. I do my best, ano po. And kapagka hindi kaya, I refer to my consultants, sa ibang mga doctors din na alam namin mas experience pagdating sa mga ganitong karamdaman. Ano man po ang frequently asked questions? So, naintindihan niyo bakit po minsan nagbibigay tayo ng metformin, curcumin, ng rare herb, ng pang-detox, ano, kasama po yan sa ating mga treatment. So, that's it. Ano pa ba? Just in case na meron po kayong mga questions, anong ginagawa po natin after 2 to 3 months? Nagre-repeat tayo ng scan, ng test, ng tumor markers. Kasama po yan sa ating gamutan. Okay, as I end, hayaan niyo lang po akong ipagdasal kayo, pero puwede niyong tiyahin po yung 'tong prayer na ito. Ipagdasal niyo po yan, dasalin niyo po yan pagkagising sa umaga, sa gabi bago matulog. That's the best way para mas maging effective yung prayer para ma-remodel or ma-reformat ang inyong, subconscious mind. Okay? So, kung ano man religion ninyo, I highly respect. I'm a Catholic, kaya po I just pray for you. Panalangin ng taong may cancer. Amang mapagmahal, sa oras na ito ng aking pagsubok, ako ay lumalapit sa iyo na may buong kumbaba at pananampalataya. Alam kong ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay at sa iyong kamay nakasalalay ang aking kalakasan at paggaling. Salamat, Panginoon, sa bawat hininga na aking tinatanggap. Salamat sa katawan kung patuloy na lumalaban. Salamat sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Sa kabila ng sakit at takot, pinili kong magpasalamat sapagkat alam kong ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat. Ngayon, aking pinapahinga ang aking isipan at damdamin sa iyong presensya. Pinapalaya ko ang aking sarili mula sa takot, pag-aalala, alinlangan. Pinupuno mo ang aking puso ng kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat tibok ng aking puso, aking pinaniniwalaan, ako ay ligtas, ako ay gumagaling. Ang aking katawan ay may kakayanang maghilom. Bawat selula ng aking katawan ay tumutugon sa paggaling. Ang aking isip ay payapa, malinaw, at puno ng pag-asa. Panginoon, itanim mo sa aking subconscious mind ang katotohanan ng iyong kapangyarihan na ako ay hindi nag-iisa, na ako ay iyong minamahal, at ang kagalingan ay patuloy na dumadaloy sa aking buong pagkatao. Aking tinatanggap ang iyong liwanag na nagpapagaling, dumadaloy sa aking katawan, isipan at kaluluwa. Araw-araw ko ay nagiging mas malakas, mas payapa, at mas puno ng pag-asa. Pinipili kong magtiwala sa iyong plano. Pinipili kong mabuhay sa kasalukuyan, may kagalakan at pananampalataya. Hindi ako matitinag ng sakit sapagkat ang aking lakas ay nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kagalingang darating at sa himalang patuloy mong ginagawa sa aking buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong tiyatiyaga, at sana hindi kayo nainip, sana may natutunan kayo. May mga susunod pa po magsasalita sa video, si Doc Kate, si Coach Lian. May ilan pa po akong video na pwede niyong panoorin. At sana huwag kayong ma-stress habang nag-iintay.
sa inyong turn sa ating consultation. Pasensya na lang po, hindi ko talaga mabigay yung time na kaya kong ibigay sa mga clinics namin sa Laguna at Quezon sa kadahilan ng napakarami pong tao. Sa mga clinics po namin, pinakamaikli ko talaga 30 minutes hanggang 1 hour. I love talking to people, I love advising, I love listening. Isa po ang sigurado, itinuturing ko kayong kaibigan, pamilya, kamag-anak, nanay, tatay, kapatid. That's the number one rule po sa integrative and functional medicine. We treat you as our family. Kasi 'pag hindi daw namin ginawa yun, hindi maganda mangyayari. Magiging tingin namin sa pasyente pagkakakitaan, which is very bad dahil may law of karma, babalik yan sa buhay natin. So, very important, hindi ko pala sinasabi pero banggitin ko na rin dito 'no, I also pray for you every day. May limitasyon po ang doktor, may limitasyon po ang gamot, pero ang sigurado walang limitasyon ng Diyos. Yan po ang sigurado. At harinawa po ang pagpala ng Panginoon na patuloy dumaloy sa inyong buhay sa pamamagitan po ng gamot, ng doktor, ng tamang gamutan, kung umabot man sa chemotherapy, sa radiation, immunotherapy, surgery, ang mahalaga po gumaling kayo. Basta huwag mawawalan ng pananampalataya, pag-asa, pasalamat, at kapayapaan ng isipan. Muli po, si Dr. Rob Navalta po, ang inyong pong kaibigan na manggagamot. I always prescribe resilience, optimism, and bliss. God bless po sa ating lahat.